Ang mundo ay nababalot pa rin ng misteryo at kababalaghan. Kahit na laganap na ang agham at teknolohiya, ay may mga bagay pa rin tayong hindi maipaliwanag sa mundong ito. Mga bagay na hanggang ngayon ay palaisipan pa rin. Ako si Sam at ito ang aking istorya. Noong bata pa lang ako, napakasaya ng buhay ko. Hindi naman kami mayaman, pero komportable kami at buo ang pamilya namin. Taong 2002, ako ay 6 na taong gulang pa lamang. Nag-away-away ang mama ko at ang mga kapatid niya. Imbis na ayusin ng lola ko ang pangyayari, pinabura niya lang ang mga kapatid ng mama ko. Hindi ko man alam ang buong pangyayari, pero ang tanging alam ko, malalim ang pinag-ugatan ng lahat. Nagdesisyon sina mama at papa na lumipat na lang kami ng tirahan dahil hindi na kaya ni mama na makita ang pagmumuka ng pamilya niya. Hindi naman malayo ang nilipatan namin, pero sapat na ang layo nito upang mabuhay kami ng payapa. Nang makarating kami sa nayo na iyon, sobrang tahimik. Malayo rin ang pagitan ng mga bahay. Maraming mga puno at maraming matataas na damo. Tanging paghampas ng hangin lamang ang maririnig mo sa paligid. Nang maiayos na namin ang aming mga gamit, ay napagdesisyonan namin na magkakapatid na maglibot-libot. Nilibot namin ang nayo na iyon upang makita namin kung may tindahan ba na malapit sa amin. Napansin ko na ang bawat bahay sa lugar na iyon ay may mga malalaking rosaryo na gawa sa bawang. Nakasabit ang mga ito sa kanilang mga pintuan. Kahit naman bata pa lang ako, ay alam ko na may mali sa lugar na nilipatan namin. Isang gabi, habang natutulog kami, nakarinig kami ng naglalakad sa bubong namin. Hindi lang basta lakad, parang may kumakalmot sa bubong namin. Sa lakas ng yabag at kalmot, masasabi mong malaki ang nasa taas ng bubong. Nagising kaming lahat. Lumabas si Papa na may dalang asin at bawang. Natakot kami sa kadahilan ng baka kainin si Papa ng kung anong nilalang sa taas ng bubong namin. Nagsaboy ng asin at mga butil ng bawang si Papa sa bubong. Naglagay din siya sa paligid ng bahay namin. Makalipas ang ilang sandali, tahimik na ulit ang paligid. Bumalik na kami sa pagtulog. Medyo nahirapan pa nga akong makatulog dahil sa takot na baka bumalik yung nilalang sa bahay namin. Lumipas ang ilang oras. Madaling araw na noon. Nakarinig kami ng isang malakas na ungol sa labas. Waring naghihingi ng tulong. Base sa boses niya, alam mong hirap na siya. Hindi kami lumabas ng bahay at pinilit kaming matulog ni Mama at Papa. Kinabukasan, maraming tao ang nagkukumpulan sa pinakamalapit na bahay mula sa amin. May mga pulis na rin na dumating. Lumapit ang isang pulis at tinanong ang papa ko. Hindi ko marinig ang pinag-uusapan nila, pero alam ko na tungkol iyon sa kung anong nangyari sa kapitbahay namin. Walang ano-ano'y, lumabas ako ng bahay upang makita ang nangyari. Parang may sariling buhay ang mga paa ko. Dinala ako ng mga paa ko sa kubo na dinumog ng mga tao. Sa liit ng katawan ko ay nakasingit ako sa karamihan. Sumilip ako sa bintana ng bahay na iyon. Bangkay ang aking natagpuan. Wakwak ang bibig hanggang sa panga. Ang pagwakwak ay hindi ginamitan ng kutsilyo dahil kitang-kita mo na pirat ang mga laman. Narinig kong nag-uusap-usap ang mga tao. Ayon sa kanila, hindi tao ang may gawa ng karumal-dumal na krimen, kundi isang aswang. Doon ko napagtanto ang dahilan kung bakit
May mga rosaryo na gawa sa bawang ang mga bahay. Tinignan ko ang pintuan ng namatay. Wala itong nakasabit na rosaryong gawa sa bawang. Ito marahil ang dahilan kung bakit nalooban siya ng isang aswang. Takot na takot ako sa aking nakita. Pakiramdam ko ay hindi ako makakatulog ng gabi sa pangamba na baka bumalik ang aswang sa aming bahay. Naisip ko na kung hindi lumabas si Papa para magsaboy ng asin at bawang sa itaas ng bubong, baka isa sa amin ang pinagpiestahan ng aswang na iyon. Nawa ay naibigan po ninyo ang aking kasaysayan na naibahagi. Isang malaking katanungan lamang. Nasaan na kaya ang mga aswang? Nagpakalayo-layo na ba sila o patuloy silang nakikisalamuha sa atin? Nawa ay naibigan niyo muli ang isang napakagandang kwento na aking naibahagi po ngayon. At mega loud shoutout po sa lahat. At mag-iingat po tayo kung saan mang panig ng mundo tayo naroroon. God bless everyone.